Amen. Isang mapayapa at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Palakpakan po muna natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Alam ko po na marami po sa atin ay puyat, pagod, dahil na rin po dyan sa darating na eleksyon. Pero alam po natin na tayo pong mga Kristiyano na laging ipinapanalangin yung ating barangay. Alam po natin na ang Diyos ang pipili, ang Diyos ang magluluklok. At lagi ko pong naririnig kay Kapitan, ang sabi po niya kay Brad Oneng, sabi niya, kung mananalo ka, maglingkod ka. Kung matatalo ka, magpasalamat ka sa Diyos dahil naligtas ka sa matinding kakaharapin mong pasanin sa buhay. Dahil akala po ng iba is ganun-ganun lang po yung maglingkod sa barangay. Napakahirap po. Si Kapitan po, 13 years po siyang naglingkod, nagsakripisyo. So talagang minsan iiwanan mo yung pamilya mo, yung buhay mo, yung ano mo sa barangay, yun yung talagang haharapin mo. So sabi nga, gusto naman natin lahat iboto, pero talagang isang kapitan, 7 kagawad, isang SK, 7 kagawad, lamang po. Yung mananalo, maglingkod, at yung hindi po papalarin, ay pinagpala din po kayong lahat. Amen! So, magtiwala po tayo sa Panginoon, yung plano niya, maraming nagpe-pray sa ating barangay, at alam po natin na yung pinakamagandang bagay ang gagawin po ng Panginoon sa Lunes po. Amen. Magtiwala po tayo, natutugon ang Panginoon sa ating mga panalangin. Amen. So ngayon po, mag-uumpisa na po tayo sa ating gawain. Pangunahan po tayo ni Sister Arceli Calma sa ating pong pambungad na panalangin.
po'y manalangin. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Dakila't makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon. Dahil kami po, Panginoon, ay nagtipon-tipon muli dito sa iyong bahay sambahan, Panginoon. Bit ang aming mga pasasalamat at panalangin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa loob ng 10 buwan, Panginoon. Hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. Hindi mo po kami iniwan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ibinuhos mong pagpapala sa amin, Panginoon. Bagaman hindi po namin ine-expect ito, Panginoon, ibinuhos mo ito sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil napakabuti mo po sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil narito kami upang magsamba at magpuri, Panginoon. Pakalinisin mo po kami, Panginoon, upang karapat-dapat po kaming magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang bawat isa. Nawa, Panginoon, malaman nila, Panginoon, na napakasaya at napakabuti ng nasa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dalangin ko po ang aming gawain. Nawa ikaw pong manguna, Panginoon, upang magtagumpay ang serbisyong ito, Panginoon. Ganon din, Lord, sa mga gagamitin mo po sa harapan. Nawa pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Higit lalo, Lord, kay Pastor Louie, Panginoon, na siyang gagamitin mo, Panginoon, upang magbahagi ng mga salita mo, O Lord, na siyang magamit namin, Panginoon, para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang barangay Pangclara, Panginoon, sa darating na bukas, Panginoon. Nawa, Lord, magkaroon po ng malinis, payapang eleksyon, Panginoon. At nawa, Lord, iluklok mo ang nararapat, Panginoon, na mamumuno, Lord, dito po sa aming barangay. At alam namin, Panginoon, na ang mga anak mo ang siyang iluluklok mo dito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ikaw pong aming pupurihin. Ikaw pong aming sasambahin sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pinagpala po ba ang buhay ng bawat isa? Isa nga po malakas na hallelujah! Amen! Hallelujah! Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos dahil hindi niya po tayo iniwan at pinabayaan. Kaya buong puso po natin siyang pasalamatan dahil lalabas po tayo ng buwan ng Oktubre ng tagumpay ang ating mga puso. Amen! Amen! Patuloy po natin purihin ang Diyos. Sa sigaw ng
Check. Sound. Tulad po, Ama, ng amin pong inawit, Ikaw lamang po itinataas sa iglesia pong ito. Sabi niyo po sa John 3:30, kinakailangan kayo po ang madakila, kayo po ang maparangalan. We declare that Jesus is Lord sa lugar pong ito. We declare that Jesus is Lord sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Si Jesus ang Panginoon ng aming pamilya. Si Jesus ang Panginoon ng aming barangay, ng aming bansa. Kami po'y nagpapakumbaba. Yung aming hininga galing laan sa inyo. Yung aming lakas galing lamang po sa inyo. Yung pong mga talento, kakayanan, galing lamang po ito sa inyo. At may iba't ibang kaloob kayong ipinagkaloob sa amin na kayo po maparangalan sa aming mga buhay, O Diyos. Iba-iba man po kami ng katangiang mga tao, mga anak mo. Pero ang lahat ng ito galing po sa inyo. Salamat, kami po'y nakakalakad, kami po'y nakakarinig, at nabubuhay pa sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, dahil mapayapa po ang aming bansa. Salamat po, O Diyos, ang aming pamilya ay ligtas. Salamat po, O Diyos, na may tirahan kami, may tahanan kami, may mga sasakyan kami. Salamat po, nakakapag-aral po ang kanilang mga anak. Salamat po, O Diyos, dahil napakabuti mo po sa aming buhay. Naligtas kami magmula nang tinanggap namin sa Jesus. Naging anak mo kami. Nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Tinatakan kami ng Banal na Espiritu. At ngayon, nananalangin kami dahil kilala namin kayo sa karanasan. Our church is a church of answered prayer. Marami na po kaming ipinanalo sa panalangin sa iglesyang ito. Marami na kaming inilapit sa inyo na sinagot nyo. O Diyos, marami na rin may sakit ang gumaling. Marami na rin pong nabago ang buhay. Marami na rin po, O Diyos, pinagpala nyo. Ang lahat ng ito, dahil lang sa inyo, kami po'y nagpapakumbaba ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa, maging yung mga nasa iba't ibang bansa, nasa aming barangay, nasa bansang Pilipinas, lahat ng nakakonect sa website na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Mahal niyo kami, hindi po kayo nagtatangay ng tao. Gusto mo po iligtas ang lahat ng tao. Kaya maraming salamat po, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise God at good day po sa ating lahat. Sa lahat po ng naririto, nasa bansang Pilipinas, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. At glory to God dahil kayo po ay nakakonect at matatapos po ang Oktubre na masaya-masaya tayo. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. So praise God at hindi ko na po maisa-isa inyong pangalan, pero mamaya ipagpe-pray ko po kayo lahat, yung team ni Cap Carlo, tsaka yung mga konsehal niya. May mga kabataan din dito, kandidato. So, alam ko po na, kaya lang naman natin, ang politika sa atin ay isang araw lang. Kaya lang gagawin natin ito kasi tayo'y demokrasyang bansa at kailangan natin magpasakop sa pamunuan ng bansang Pilipinas. So, sa ating mga Kristiyano, isang araw lang po ang politika. Tanong ko po na sa Diyos tapos na yan. Amen? Our church is a church of answered prayer. So, share po natin to. Itong topic ko yung ngayong umaga. Ito po ay magbibigay na encourage sa atin na ang ipapakita po rito ay alam ko po, mananalo kayo. Ngayon, kailangan isipin nyo na nanalo kayo dahil kay Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, dahil kay Lord. Ayan. Amen, yan po yung topic natin.
Win for the glory of the Lord. Yan. Win for the glory of the Lord. Sa Tagalog, manalo para sa karangalan ng Diyos. Manalo para pasalamatan ng Diyos. Kasi ito po ay calling, ito ay gift, kakayanan. At tayo po ay nagpapasalamat dahil marami po sa bansang Pilipinas, doon sa mahigit na 42,000 na barangay, ay nagnasa po na maglingkod. Barangay official, SK, nagnanasa pong maglingkod. Pero sa totoo po, ito po ay calling. Ito ay isang bagay na kaloob din ng Diyos. Ito ay hindi lahat ay nagnanasa. Kagaya ko po, ako po ay, alam ko po ang calling ko. Ako po ay pastor. Hindi po talaga ako pang politika. Pero pare-parehas lang yan sa tingin ng Diyos. Pare-parehas siya. May tinawag na guro, may tinawag na pulis, may tinawag na magsasaka, may tinawag na sa opisina. So, kaya hindi may mekaniko, may electrician. So, pero ang makikita po natin dito ay salamat sa Diyos dahil kayo po ay nagmamahal sa ating barangay at doon po sa mga nakikinig sa inyo pong mga barangay. So, pakishare po ng gawain ito, saan man po kayong probinsya at kayo man po ay nasa ibang bansa. Manalo para sa karangalan ng Diyos. Magpasalamat para sa Diyos. Amen? So, ang text po natin ay dito po sa, ayan, praise God. Amen. Sabi po rito sa aklat po ng 1 Corinthians 15, verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, kaya win for the glory of the Lord. Tayo po ay nagtatagumpay dahil po sa Diyos. At siguro napansin nyo po na bakit ako ay, nakikita nyo po, ay nangangampanya. So doon sa mga ka-friend ko po sa Facebook, sa ibang bansa dito, bakit ako yung nag-involve dito? Sa ganito pong tumutulong tayo sa mga kumakandidato. Kasi po, kailangan, hindi po maaaring maghiwalay ang gobyerno, simbahan, eskwelahan, at pamilya. May partnership po yan. At, siyempre, proven natin. Kaya nga ang church natin ay Church of Answered Prayer. So, para po doon sa mga kaibigan natin, sa ka-friend sa Facebook, sa ibang bansa, kasi po, siyempre, nanungkulan po sa ating barangay dito ay 13 years ay Kristiyano at kapatiran, member natin. Siyempre, papasalamat tayo kay Kapitan Ricky dahil sa 13 years na kanya pong panunungkulan, nakita natin yung nangyari. Magagandang bagay, mabubuting bagay. Pinagpala po ang lahat. Nakinabang po ang lahat. Amen? So, yun po yung advantage. Sabi nga po ni Ma'am Marceli kanina, ay siyempre may favor sa mga anak ng Diyos. Amen? Kasi po, ang maluluwalhati Diyos. Tayo po ay nagtagumpay, ang ating pasasalamatan ay Panginoon. Siyempre, yan po yung ating idinideklara po dito sa church. At kung paano po natin si Kapitan, kaya ako po kasi member dyan, napatunayan ko Napatunayan ko po na ay pinaglalaban ko ay Diyos si Kapitan naman hindi natatalo, pati yung mga konsehal niya. Bakit? Si Lord na nag-glory Ay ngayon yung papalit sa kanya ay syempre anak din ng Diyos. Amen?
Siyempre, yan sinabi ni Lord eh. Si Moises po ay anak ng Diyos. May dinisciple siya. At ang dinisciple niya ay si Joshua. Yun ang nagpatuloy. Yung magandang pinasimulan. So ito po naman po para sa lahat sa 42,000 barangay. Ang advantage lang natin, yung barangay natin sa loob ng 12 years, Kristiyano po yun namuno. Anak ng Diyos. Ika nga ay kapatid. Ngayon, siyempre, kapatid din natin yung tumatakbo naman ngayon. At yung mga kasama niyang konsihal, si Cap Carlo. Siyempre, dire-diretso yan. Hindi po pwedeng yan ay purpose ng Diyos. At kung ang Israel, kung nakikita niyo po ngayon, yung Israel ay pinili ng Diyos yan. Diba? Kung mapapansin niyo po, sa Israel ay maliit na bansa, pero hindi po siya magapi-gapi. Bakit? Pinili ng Diyos. Hello? Sabi mo sa katabi, pinili ng Diyos. At kita niyo po sa bansang Israel, doon po ay kaunti lang ang populasyon. Pero lahat doon, babae, lalaki, bata, train sila na maging army ng Diyos. Mga warrior sila. Mga mandirigma sila. Doon sila hinubog. Pati babae doon, sundalo. Kaya doon maraming reservist eh. Kasi yun yung binasbasa ng Diyos. Ang Diyos hindi nagtatangay. Kaya lang, ang advantage po na ikaw ay may relasyon sa Diyos, may favor. Sabi mo sa iyong katabi, may favor. Kasi po, kilala mo ang Diyos sa karanasan. So kaya po, siguro nakita nyo na, bakit si Pastor Louie, Pastor A, sumasama doon? Ay proven po sa church natin eh, di ba? Kaya nga naging tema po natin eh, our church is a church of answered prayer. Sino ba nakinabang? Di ba lahat? Sabi mo sa iyong katabay, lahat. Yan. Praise God. Ano po? Kaya palakpak po sa Panginoon. Ho. So dadalhin ko kayo sa istorya ni David and Goliath. Ano ho? Kilala naman niyo po si David and Goliath. So, yan po istoryang iyan. Hanggang ngayon, di ba, ang magkalaban po ngayon ay Israel at Palestine. Panahon pa yan ni David at saka po ni Goliath. Magkalaban na po noon ng Israel. Amen? At alam naman natin istorya nito, kahit po bata, kahit sino alam. Kahit yung mga nag-aaral na alam yung pag sinabing David and Goliath. Ituturo ko po ito kasi po may makukuha po kayo dito. Ano? At masasabi natin isang bagay ay tagumpay kung nakibaka ka. Ano? Hindi mo masasabi isang bagay na tagumpay kung hindi ka nakibaka. Hindi ka, ayaw mong makipaglaban, ayaw mong makibaka, hindi ka mananalo. Pero nagtatagumpay, nakikibaka. Sabi mo sa iyong katabi, nakikibaka. Na ang kaluwalhati naman para sa Diyos, no, yan po ay, banal po yan. No? Pag pinaglalaban mo ay tama, ay kakampi mo ang Diyos. Matakot lang tayo pagka mali ay pinaglalaban natin. Pero pagka po ang pinaglalaban natin ay para sa karangalan ng Diyos, grabe, sabi po sa Roma 8:31, kung kakampi mo ang Diyos, walang laban sa iyo. Amen? So, sabi po rito, how to win for the glory of God. Istorya po ito ni David. Number 1, dedicate ourselves. Ibig sabihin, para manalo ka sa labanan, kailangan nakasuko ang buhay mo sa Panginoon. Kaya, di ba sabi sa Biblia, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Si David ay pinahiran, napuspos ng Espiritu Santo, kaya yung mga digmaan na kanyang sinusuong, ay lagi siya nagtatagumpay. Bakit? Siya po ay anointed. Ano ho? Siya po'y pinahiram po ng Diyos. At sa panahon natin ngayon, isuko natin ang buhay natin sa Lord. Ang
powerful po kasi. Surrender life is a powerful life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is overcomer life. Gusto po ba natin maging overcomer tayo? Una muna, suko mong buhay mo sa Diyos. Walang reservation. Wala pong tira-tira. Kailangan buong buhay nakasuko sa Diyos. Tignan niyo po rito sa 1 Samuel chapter 17 verse 32. Dedicate ourselves. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. So, bigyan ko kayo ng istorya dito. Ang hari po dati dito si Saul. Ngayon, ang kalaban po ng Israel ay Palestine. At ang kanila pong ipinagmamalaki ay si Goliath ng Palestine. Ngayon, siyempre si David ay kahit bata, tagapag-alagalaan siya ng tupa, at ang kapatid niya ay 3 sundalo ni Saul. Siya po'y nagdadalalaan doon ng merienda. Nakita niya na 40 days na naghahamon ng laban si Goliath. Naghahamon. Kahit siya'y bata, ay wala pong kumasa eh. Sabi mo sa iyong katabi, walang kumasa. Wala pong pumalag. Sabi po ni David, nagpunta siya sa hari. Sabi niya kay Haring Saul, mahal hari, huwag po kayong masiraan ng loob. Kasi natakot na po Israel eh. Dahil nga alam niyo po, si Goliath ay mandirigma, champion sa labanan. Ang taas po niya ay 9 feet. Kung kayo po ay 4 feet, ang height niyo, 2 kayo. O 4.5. 2 po kayong 4.5. Di ba sa mga basketball player, makikita po natin yung 7-footer, napakalaki na. So, plus 2 feet pa. Ang laki po ni Goliath. At talaga po na siya po ay mandirigma. Kaya sa totoo po, sabi po sa Biblia, pag binasa niyo po, nangangatog sa takot yung mga Israel. Pati nga po si Haring Saul, natakot eh. Yung nakaupong hari noon, natakot siya eh. Pero itong si David na ito, nagkusa. Sabi niya, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. May inilalaban ka ba? Yan. Di ba? Lahat tayo may laban sa buhay eh. Actually, hindi naman po ito literal lang eh. Marahil may inilalaban tayong higante ng problema. Marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Ay matatalo mo yan. Number 1, dedicate ourselves. Ano po? So, napakahalaga po nito. At nakita nyo po, pagka nakatalaga ang buhay natin sa Diyos, una po, bibigyan tayo ng tapang. Hindi tapang ito na physical. Hindi may dala ka ng baby Armalite, hindi may dala ka ng M16, may dala kang garnada. Ang tapang na galing sa Diyos, yung may kapangyarihan ka ng Diyos na kaya mong, pag sa katotohanan, kaya mong tumayo. Amen? Yun po yung una. Pangalawa po, ay yung kapag dedicated ka sa Diyos, magkakaroon ka ng malasakit sa bayan eh. Magkakaroon ka ng pagmamahal sa barangay, sa bayan. Kasi, ang sabi po sa 2 Timothy 1:7, di ba sabi doon, wag kayong panghinaan ng loob. Ang ibinigay kong espiritu sa inyo ay espiritu ng kapangyarihan. Pag-ibig at pagpipigil sarili. Ibig sabihin, yung power na yon galing po sa Diyos yun. Yun yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Pangalawa po, magkakaroon ka ng passion. Bakit mahal natin ang barangay natin? Bakit mahal natin ang ating bansa? Meron tayong tinatawag na holy anger. Bakit? Mahal naman natin, di ba, yung mga nagbibisyo, yung mga pasuray-suray dyan sa mahal natin sila eh. Kaya lang, para bang against yung ayaw natin yun kasi alam natin, hindi, may consequence yun eh. May resultang hindi maganda yun eh. At ang gusto natin talaga, pwede naman na makalakad tayo sa
katwiran ay kabanalan. Ako naman, maglalasing din po nung araw eh. Pero nung ma-encounter ko si Lord, nung ibinigay ko ang buhay ko sa Lord, unti-unti niyang inalis yun. At nagkaroon tayo ng malasakit sa pagmamahal sa bayan, sa kapwa. So, yun po si David. Binigyan siya ng tapang na galing sa Diyos para harapin yung higanti ng problema. Pangalawa, nagkaroon siya ng malasakit. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa mga kandidato. At yan naman, Lunes, tapos na yan, ang alas 9. Martes, balik na uli sa trabaho. Balik na uli sa pag-aaral. Balik na uli sa negosyo. Isang araw lang sa atin po mga Kristyano, isang araw lang yan. Kaya nga lang, kailangan makibaka ka muna. Kaya tayo po'y nakikibaka, nagbabantay. Siyempre, pag hindi ka nakibaka, di ba, laging laban niya eh. Amen? Pero yan, maka-Diyos. Baka ma-misinterpret nyo po. Ito po'y win for the glory of the Lord. Mahal po natin ng lahat ng tao. Kaya lang, ang atin po laging inilalaban ay hindi sa ating sarili, para po sa barangay. Amen? Hindi, para sa kinabukasan. Hindi sa pansarili lang na bahala sila John. Okay. Basta ako, maayos yung sarili ko. Kumikita ako, kumakain ako, okay na. Bahala kayong kanyan. Amen? Hello? Alam niyo po, pangatlo. Kaya kailangan pagka may dedication ka talaga, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Tapos malasakit sa kababayan mo. Pag-ibig yun. 2 Timothy 1:7. Pangatlo po, pagka nakadedicate tayo sa Lord, malalaman natin ang boses ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ngayon po maingay. Marami kayo marinig na tinig. Nangyari po kay David dyan. Alam niyo po ba nung si David, nung nagpadala yung tatay niya ng tinapay para dalhin yung sa mga kapatid niya na merienda. Si David po ay, dahil may malasakit nga siya doon sa bansang Israel, may 2 tinig siya na narinig. 2 tinig. Pero hindi niya pinansin yun. Una pong tinig ay yung tinig ng kapatid niya. Nung siya po ay nagmimiron, siya po ay ininsulto ng kapatid niya, si Eliab. Sabi po ng kapatid niya, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na doon sa ilan-ilan na yung tupa na alaga ng tatay natin, iniwan mo pa. So, tinig ng tao. Pero si David, grabe, may malasakit siya Alam niyo po, yung pumulang yun sa kanya, sundalo. Kapatid niya ang mga kapatid niya si Eliab, si Sama, si Abinadab. Ibig sabihin, mga sundalo ni Saul yun. Pero alam niyo po, ang nagtutulak kay David, ang pagkakaalam ng mga kapatid niya, sila sundalo ni Saul. Pero si David, iba yung mindset niya. Ang nasa isip niya, ang sundalo ng Israel ay sundalo ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa hari, sabi niya doon kay Haring Saul, huwag pong masiraan ang loob, huwag pong masiraan yung loob. Ako po lalabas sa kanya. Sino yung paganong yan na nag-iinsulto sa mga hukbo ng Diyos? Ibig sabihin, ang tingin ni David, doon sa mga kapatid niya, sa mga sundalo ng Israel, ay sundalo ng Diyos. Magkaiba ano po? At nung, tingnan po, pinupuna po si David nung kapatid niya, sabi niya, umuwi ka na. Ikaw ikaw gusto mo lang manood dito. Pero ang ginawa po ni David, tinalikuran niya yung kapatid niya. Bakit? Ay marunong makinig si David. Alam niya yung boses ng Diyos. Doon sa katabi, alam niya yung boses ng Diyos. Pangalawang tinig, hindi lang ang kapatid niya, para bang may pumipigil Para may pumipigil sa kanya na, hindi ka dito. Mga sundalo lang dito. Doon ka sa bukid. Hindi mo kaya ang labang ito. Pangalawa pong tinig, narinig niya yung mismong tinig po ng hari. Yung tinig po ng hari, nung siya po ay, di ba, nung siya po ay nagpresenta na, ang sabi po ni Saul sa kanya, tuusin niyo po, hari yon,
Sabi po nung hari, nung siya ay magpresenta, sabi po nung hari, hindi mo kaya yun. Kasi mandirigma yun. Bata ka pa. Para bang sinabi kay David na, tutoy ka pa. Lalabanan mo yun, sanay sa laban yun. Ano sabi po ni David? Mahal na hari, ako po'y may alagang tupa. Pero pagka yung tupa ko na inaalagaan ay sinila ng leon at oso, hinaharap ko yon, hinahawakan ko yung panga at pinapatay ko. Kaya yan pong paganong yan, itutulad ko sa mga leon at oso. Grabe, ano po. Pero hindi siya napadala doon sa tinig ng kapatid niya. Una. Pangalawa, hindi siya nadala ng takot nung yung hari, takot si Haring Saul Pero alam ni David, kaya nga, listen to the higher voice. Pasok palagi tayo doon Kasi pag narinig mo sa Lord, grabe, walang pwede makatibag sa iyo. Pag ang ginagawa natin ay sinabi po ng Diyos sa atin, ay hindi kanya dadalhin sa laban na hindi kanya ipapanalo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po yun yung una. Kailangan po ay dedicate ourselves. Pangalawa po, prepare ourselves. Kailangan handa ka. Sabi mo sa katabi, handa ka. Tignan niyo po, sabi po doon sa 1 Samuel 17 verse 36, binanggit ko na ito sa inyo, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Tingin talaga ni David, mga sundalo tayo ng Diyos parang Israel ba? Hindi tayo papayag. Kasama natin ang Diyos Amen? Yun sabi niya po preparado siya. Amen? Alam niyo po, di ba, may acronym po ng WAR. Di ba, yung WAR. W-A-R. Alam niyo po ba ibig sabihin ng acronym ng WAR? W, willing. Kailangan kusang loob ka. Sabi mo sa katabi, kailangan kusang loob ka. Ibig sabihin, hindi ka, yung talagang volunteer ka na ilalaban mo yung nais po ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ako po, mahal na hari. Amen? Kung yung mga kapatid ko na sundalo nyo, takot ako po ang lalaban kahit bata ako. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya willing. Letter A. Acronym yan ng WAR Letter A, able. Kaya. Sabi mo siyang katabi, kaya mo. Kaya nga sabi ni David nakapatay na po ako ng leon at oso. Ang dami ko na pong labanan, mahal na hari. Ang dami ko ng laban sa buhay na ipinanalo ako ng Diyos. Ngayon pa. Ikaw ba, ang dami mo nang ipinanalo yung panalangin Ba't ka ngayon naatras? Huwag ka susuko. Sabi mo sa katabi, huwag ka susuko. Ang dami mo ng laban na pinagtagumpayan Kaya nga, our church is a church of answered prayer. Kaya. Sabi mo sa katabi, kaya. Ano yung R? W, willing. A, able. R, ready. Amen. Pares lang yun. Lagi kang, ang sundalo po kasi talagang matalas po yan sensitibo yan. Namamasid po niya yung kanyang kapaligiran. Hindi po tutulog-tulog yan. Amen. Kasi, ready ka nga Di ba, ready ka na anytime. Hindi mo alam, may parating na kami parating ko sa Israel. May Iron Dome sila. Ikaw kailangan may armas ka rin. At sa spiritual naman po, sa panahon natin ngayon, binigyan na tayo ng Diyos ng sandata. Di ba? Belt of truth. Breastplate of righteousness. Gospel shoes of peace. Amen? Shield of faith. Helmet of salvation. Sword of the Spirit. At gawin natin lahat yan sa panalangin. Amen? Mag-pray tayo. Kasi pagka nagpe-pray ka,
Bibigyan ka ng Diyos ng instruction eh. O ito, gawin mo ito. Amen. Si David ganun eh. Bago siya lumaban sa digmaan eh, sinasangguni muna niya ang Diyos eh. Kaya yung isang taong nananalangin ay hindi kaya pong tibagin. Amen. Kung si David po may tirador, di ba? Hawak, yun lang ang kanyang ipinagapi kay Goliath eh. O, si Moises may tungkod. Yung tungkod niya yun, ang armas niya eh. Moises, ano ba yung, anong meron ka? Eh, ito, tungkod lang. Ba, yung tungkod na yun, humahati po ng dagat yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala naman akong kakayanan eh. Lahat tayo meron. Sabihin mo sa katabi, lahat tayo ay meron. Kung si David ay may tirador at si Moises may tungkod, may binigay din sa iyo na diyan ka magsimula. Huwag mong hanapin yung wala. Kung ano kang meron ngayon na nasa sa iyo yan ang gamitin mo. Kasi yun ibig sabihin niya, may mga kaloob tayo. Amen. Magsimula ka dyan. Huwag mong kopyahin yung iba. Iba yung identity mo. Meron kang sariling galing at husay. Pag luminya ka doon sa hindi mo naman linya yun, magpe-failure ka. Pero pagka ikaw ay alam mo na mahusay ka dyan, eh, gift mo yan. Amen. O, di ba, napakaganda po. Gift po yun Kapitan Carlo. Yung maglakad-lakad ng mga papel. O. At kasama ni Kapitan, hindi naman siya, magkakasama po sila lahat. Salamat po kasi nandyan po yung mga minamahal nating mga konsihal. Manggip mo nila yon. Kasi hindi sila tatagal ng 3 term kung hindi nila kaloob yun. Hindi sila tatagal ng serbisyo sa gobyerno kung hindi nila kaloob yun. Kaya sila nagtatagal kasi gift yun. O, kung si David may tirador, kung si Moises may tungkod, o, sa Kristiyano may tuhod ka. Sabihin mo sa iyong katabi, may tuhod ka. O, yung tuhod ay gamitin natin para manalangin. Kasi may nangyayari, kapag tayo nananalangin, may nabubuo. Kapag tayo nananalangin, may naaayos. Pagka tayo nananalangin, may naliligtas. Pagka tayo nananalangin, nagtatagumpay. At ito po ang mabigat. Pagka nananalangin ka, nagtatakbuhan ng mga masasamang espiritu. Amen? Hello? Takot po ang kaaway sa isang taong nananalangin. At ibang mag-isip ang isang taong nananalangin. Amen? Hello? Advance yan. Sabi mo sa katabi, advance yan. Kaya nga ready ready. So yun po yung acronym ng WAR. Willing, able, ready. Panghuli, dito na po tayo para mapag-pray po natin sila. Una po ay dedicate ourselves. Pangalawa po ay prepare ourselves. Panghuli, trust in the Lord. Nung si Goliath po ay ininsulto po niya si David. Kasi po, nakita niya, bata lang po si David eh. Sabi ni Goliath kay David, may dalang patpat si David eh. Anong palagay mo sa akin, aso? May dala kang patpat. Halika, papakain kita sa hayop at ipapatuka kita sa ibon. Amen? Pero ito sagot ni David sa 1 Samuel chapter 17 verse 45. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan ng Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibig sabihin, hindi para kay David. Ang kanyang laban ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Grabe, tusin mo, mandirigma, champion. Kilala. Nangangatog na po yung mga sundalo ng Israel. Pero si David, alam niyo po kung bakit? Kasi si David, hindi nakapokus sa laki ni Goliath. Hindi siya nakapokus doon sa... Si David, hindi nakapokus doon sa kakayanan ni Goliath. Nakatingin siya doon sa magagawa ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, nakatingin siya sa magagawa ng Diyos. Kaya nga, pangatlo, trust in the Lord. Kung titingnan lang niya, kung yung mga kapatid niya natatakot, pero si David, sabi ni David,
Di ba sabi niya, ngayon ding araw na ito, pupugutin ko ulo mo. Amen? At alam niyo po, ang ginawa niya, ano bang armas niya? Di ba yung tirador lang? Alam niya kung saan patatamaan. To make the long story short, alam naman yung istoryang ito eh. Nanalo si David, nagapin niya si Goliath. Amen? Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Wala naman talaga tayo maipagmamalaki eh. Ano ho? Kaya nga po, di ba, wala man tayo ng material na bagay. Pero malaki naman ang pananampalataya natin. No? Amen? Hello? Hindi po lahat ng bagay ay kailangan ng hindi lahat kailangan natin pera, pero miss the best. Unahin mo, mag-rely ka sa Diyos. Kasi pagka sa Diyos ka nagtiwala, hindi mo alam ang gagawin ni Lord eh. Bukas hindi natin alam ang gagawin ni Lord, pero victory na po yan sa tulong niya. Kasi ang Diyos po ay pinapakinggan niya po yung panalangin ng matuwid. At saka po, ang pagkakaiba po kasi natin, Kristiyano po tayo. Amen? Na-realize ko po, iba pagka ikaw ay anak ng Diyos. Marami na rin po akong sinamahang politiko, pero iba yung anak ng Diyos. Si Kapitan Ba natalo. Amen? Di ganun din ang gagawin po sa inyo. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, kasi po, ang gusto po ng Diyos ay, ang itataas talaga ay siya. Kayo po'y mananalo, pero nanalo kayo dahil kay Kristo. Hindi po sa inyong lakas. Kasi, alam niyo po, ito, last verse na babasahin ko sa inyo. Ang gusto po ng Diyos talaga, siya po yung ating ipagmamalaki. Ay, okay lang po yan kasi nangumpanya tayo. Siyempre, kailangan magpakilala ka. Pero pagkatapos po niyan, si Lord na po ang inyo pong paparangalan. Jeremiah 9:23-24. Tingnan po. Sabi po rito, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid. Ang ginagawa ko, ang mga ginagawa ko, ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. To make the long story short, gusto ng Diyos ay siya po yung ating pinagmamalaki. Ano ho? So, nandoon na nalulugod po ang Diyos. Lahat ng, hindi lang si David eh, kung mapapansin nyo sa Biblia, may mga higante sila ng problema, pero dumepende sila sa Diyos, nagtiwala. Nagtagumpay sila. Amen? Si Haring Hosapat, yung Huda, sasalakay ng 3 malalaking bansa, Mobita, Edom, at saka po itong Amonita. Pero natakot siya nung una, natakot. Aba, grabe, maliit lang kaming bansa eh. Pero dumepende sila sa Diyos. Ginawa nila, nanalangin sila, nag-ayuno sila. At habang sila nananalangin, taga-ayuno. Number 1, pangalawa, narinig nila yung tinig ng Diyos, Holy Spirit. Sabi po ng Diyos, Haring Hosapat, huwag ka matakot sa makapal na kaaway mo yan. Ang labang yan, labang ko. Binigyan lang siya ng instruction. Wala kang gagawin kundi magpuri. So, pangatlo po, sumunod lang siya. Si Hosapat nag-pray. Sinamahan pa niya ng fasting. Tapos, narinig niya yung instruction. Mahalaga po instruction. Pagka may instruction sa iyo ng Diyos, grabe yan. Pagka nakakarinig ka ng yung gagawin mo, grabe, yan po yung hear and obey. Sumunod siya. Ano po, ang sabi lang sa kanan ng Diyos, magpupuri kayo, magpapasalamat. Nung sila po'y nagpupuri at nagpapasalamat, ano po nangyari? Narinig po ng kanilang mga kalaban yung kanilang pagpupuri at pagpapasalamat. Alam niyo po ba nangyari? Tanungin niyo po ako anong nangyari. Sinalakay po ng Amonita ang Mobita. Sinalakay ng Mobita ang Edom. Sila po nagulo. Sila po ay nag-away-away. Amen?
At hindi na nahirapan si Haring Hosapat. Bakit? Anong ginawa ni Haring Hosapat? Nanalangin lang. Tapos nakinig. Hindi na humawak sila ng masinggan eh. Hindi na kailangan nila humawak ng mga deadly weapon eh. Ay ang kapangyarihan ng Diyos, ay grabe. Siguro may narinig silang ingay. Akala nila kung anong ingay yun. Ay nagulo. Sila po nagpatayan. Kaya nagtagumpay po si Haring Hosapat. Basahin niyo po yan sa 2 Chronica. Chapter 20. Yung buong chapter. Kaya po, ang tagumpay natin kay Lord talaga. Kaya ang title po natin, Win for the Glory of God. Ano ho? Lagi tayo magkapakumbaba, sa Diyos po tayo aasa. At para makapahinga na rin po, shout out po dyan sa mga kandidato sa Basang Pilipinas. Para makapahinga na rin kayo, yung iba. Amen. At yun naman pong, yung maglilingkod na, yung iupo ng Diyos, ay lagi niyong aalalahanin na nagtagumpay ako dahil kay Lord. Amen? Yun ang ginawa po ni David. Tayo po ito po yung napag-aralan natin. Ito po ngayong araw na ito. How to win for the glory of God. Number 1, dedicate ourselves. Number 2, prepare ourselves. Number 3, trust in the Lord. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po na ngayon po mga simbahan ay nagdaraos ang gawain. Punong-puno po ang mga church ngayon. Salamat kagaya po ni David na nagtagumpay labang kay Goliath dahil binasbasan niyo po si David, hinirang at pinili. Kaya pagpalain niyo po yung 42,036 barangay na alam namin na kayo yung mag-uupo sa araw po ng bukas. At sa mga nakinig ngayon, salamat po na sino man po mga may pinagdadaanan na higante po ng problema, ay tatalunin nila ito, kakayanin nila ito. Dito po sa Pilipinas, sa ibang bansa. Yung mga OFW ay pagpalain nyo, makakalampas sila sa problema. Higante man ito ng pagsubok o anumang kanilang pinagdadaanan, ma-overcome nila ito sa tulong mo. Pagpalain nyo po ang buhay po ng bawat isa. At kung may ngayon po nakadalo na nakikinig dyan sa tahanan, sa iba't ibang bansa at dito po sa Pilipinas, dito, para tayo maging anak ng Diyos, kailangan tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon. At grabe, pagka tinanggap mo si Jesus, may access ka para tumawag sa Kanya. Sabi ng Biblia, sa John 1:12, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya yung mga prayer mo ay sinasagot yan. Kasi anak ka na. May relasyon ka na. Kaya sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po ngayong umaga. Nalaman ko na nagtatagumpay lamang ako dahil sa tulong mo. Kaya sa oras na ito, patawarin niyo po ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, salamat po. Dalangin ko po na pagpalain niyo po ang tumanggap ngayon pong umaga, bago man sila, nasa tahanan. At patuloy silang maglilingkod sa inyo. Dalhin niyo sila sa mga church na may gawain para lumago sila spiritually, matuto silang manalangin. At sila po ay sumunod sa inyong salita. Sa mga iba't ibang probinsya, ibang bansa, may mga lugar na mapuntahan sila na may pastor na nagtuturo. At meron pong mga kapatira na mag-aalaga sa kanila. Sa mga small group, cell group, ay sila po ay maalagaan. At salamat po sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain niyo po yung pamilya po namin. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Lagi silang ligtas, walang aksidente, walang sakuna sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan ng Jesus. Even mga sickness and diseases, I cancel sa angkan at pamilya po ng bawat isa. Lord, dalahin ko po sa darating na undas, yung family gathering ng bawat isa, maging sa bawat pamilyang Pilipino, sa lahat na nakikinig, buklod ng pag-ibig ang maghari sa mga pamilya, sa mag-asawa, maging doon sa mga single parent, sa mga anak. Lord, ang bakasyon ay mahaba. October 28, 29, 30, 31, November 1, 2, 3, 4, 5. Ma-enjoy po ng family ang gathering. At salamat po, maging masaya po sila. At kami naman po excited din.
Kasi exit kami ng Oktobre na punong-puno kami ng pasasalamat at tagumpay. O Diyos, at sinasamahan nyo kami palagi. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.